ang buong bahagi ng Visayas maging ang buong bahagi din ng Mindanao. Yung mga pag-ulan na ating mararanasan ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Ang easterlies naman o umiiral kung saan dala rin ito yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dito naman yan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang buong bahagi ng Visayas maging ang buong bahagi din ng Mindanao at itong bahagi ng Palawan ngayong araw ay makakaranas ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan dito sa may silangang bahagi ng Visayas. Dulot nga yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, yung mga pag-ulan na ating mararanasan ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-ingat pa rin po para sa mga maglalayag dito sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay ng ating karagatan. Muli ngang umiiral ang northeast monsoon ng amihan dito sa bahagi ng Northern at Central Luzon kung saan dala nito yung bahagyang malamig na panahon lalong-lalo na sa madaling araw. Magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dito naman yan sa bahagi ng Bicol region, dulot naman yan ng easterly. So muli po pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa bahagi ng Mimaropa ay makakaranas lamang tayo ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. At dito po sa bahagi ng Cagayan Valley, maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga may hinang pag-ulan or pagambon ang mararanasan. Dito sa bahagi ng Aurora at Quezon, dulot yan ng amihan. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay generally fair weather condition yung ating mararanasan. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga isolated ng mga may hinang pag-ulan or pagambon na dulot ng amihan. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, sa bahagi naman ng Visayas, by Monday and Tuesday ay posible pong kaapekto yung amihan or mas lumakas pa yung amihan at umabot ito dito sa may area ng Visayas kung saan by Tuesday ay makakaranas lamang tayo ng mga isolated na mga may hinang pag-ulan or pagambon. Dito rin yan sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City na dulot naman ng amihan. Samantala by Wednesday naman ay meron lamang tayong tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius. In the next 3 days hanggang sa Miyerkules, ang malaking bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila, Baguio City at Legazpi City ay makakaranas nga po pa rin ng generally fair weather condition. Maliban na lamang yan sa mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga may hinang pag-ulan or pagambon na dulot ng amihan. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Mindanao, partikular na din yan sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City in the next 3 days ay patuloy po tayo makakaranas ng mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Davao naman ay 24 to 32 degrees Celsius. And muli po during severe thunderstorms, posible pa rin tayong makaranas ng mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa
pa. So pag-ingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!